So, good day. Yung topic namin ngayon is all about web-based class scheduling system using backtracking algorithm. So, purpose of the system, yung purpose namin kung bakit namin ginawa to is para masigurado namin na 100% walang conflict na mangyayari pag nag-schedule ka ng instructor ng room nila and ng time. At to mabawasan din yung manual na process para sa pagbuo ng mga schedule para sa mga teachers o instructor nang walang conflict. And para siya sa admin na siya lang ang makakapag-add ng instructor, makakapag-register ng instructor at mabigyan sila ng tamang schedule na walang nagdo-double booking sa bawat room na available. Bawat room and bawat oras is isa lang dapat yung naka-assign na teacher o instructor. Okay, next. Sino next? So dito naman sa description, nawala. Excuse me? Brother. Nawala yung yung PPT lang. natin. Yo. Wala yung presentation. Yo. So dito naman sa description of the system, yung system na ito ay isang online scheduling lang. Tapos yung platform niya is mapapadali lang ang yung pag-manage ng pag-update sa instructor na segment, class schedules at room occasion na nakakatulong ito upang maging mas mapabilis at organized at secure ang access ng information. Pinapalitan nito yung manual na paggawa ng schedule gamit ng spreadsheets at makakaiwas sa mga pagkakamali tulad ng overlapping schedule at overcrowded classroom. Sa kabuuan, ginawa nitong mas efficient at accurate ang buong scheduling process. Sige, next. Sino next? Dito naman sa Excuse me? Oh, okay. So, dito naman, meron tayong 4 na components. Yung una is yung admin dashboard. Dito, makikita kung saan namamanage ng admin yung schedule, instructors, and yung classroom. Yung pangalawa naman, yung list of instructor. Dito naka-store yung mga listahan ng mga instructor kasama yung naka-assign na subject sa kanila at saka yung available na schedule para maiwasan yung conflict sa oras. Pangatlo, list of classrooms. Ito naman yung list ng lahat ng classroom na pwedeng gamitin. Nakakatulong siya para malaman kung aling room yung available at sapat yung capacity para sa klase. Panghuli, list of time. Dito nakalagay yung mga available time slots ng klase. Ginagamit to para maayos na mapwesto yung bawat subject schedule nang walang overlap. Next po. Next, sino na? Me? Flow of the system. So, ayun, flow of the system is first, maglalagin po yung mag-a-access si admin sa ating admin dashboard. And second, re-register ni admin yung instructor name and assign subject ng instructor. Pangatlo is isa-select ni admin yung instructor together with the scheduling details. Pangapat, automatically mag-generate yung system ng available time and classroom. Lastly naman is ipapakita ng system yung final schedule ng instructor na yon. And sa pamamagitan ng system namin na ito,
mas mabilis, organized, and efficient yung scheduling process for our professors or instructors. And next, Wala. Okay. Narinig na? Narinig? Yes. Okay, sa algorithm, how the algorithm works in the system. Yung ginagamit namin algorithm sa scheduling system namin ay backtracking algorithm. It places classes one by one. If it hits this conflict or anomaly, it backtracks. Hence the name backtracking algorithm. Yung backtracking algorithm, magge-generate siya ng solution. If that solution nag conflict or defect, for example, yung teacher sa instructor, yung instructor same schedule sila sa different 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 instructor at the same day. Yung system magba-backtrack. That's mag-backtrack. I-undo yung solution into magge-generate yung system another. Kaya backtracking. Generate another system. Generate another solution. Yun. Kaya pinili namin yung backtracking algorithm. That's all. So, eto naman po yung actual na system. And yung si admin, kailangan niya lang i-register kung sino yung mga teacher. For example, si Sir Ayan. And kailangan niyang i-register yung instructor. Pag na-register niya na, pwede na niyang gawan ng schedule and lalagay niya lang kung anong subject. For example, IT. And pindutin lang yung auto schedule subject. Magkakaroon na ng room si Sir Kennedy sa time na 7:30 hanggang 9. So, add pa tayo. Register si Sir Carlos. Si Sir So, yan. Pag na-register niya na lahat ng teacher or instructor, pwede niya nang gawan ng schedule. Sa system namin is 5 lang yung room na nakakabit sa system namin. So, pag nag-register ka ng 5 teacher, Come on. You don't want us to compare to this guy, which is an asshole or something. I don't know. so ayan, for example, meron nang Yan naka-assign sa online. lahat ng Project namin to. sa lahat ng room. Pag System nagdagdag namin. ka pa ng instructor,
at gusto mo siyang lagyan ng schedule is mapupunta na siya sa time na 9 to 10:30. Kasi puno na ang 7:30 at kailangan nang lumipat ng ibang time nung ni-register mo dahil napuno na yung mga bakanting room. So, yon hanggang sa mapuno lang yan, pag nag-register ka pa ng mga teacher, mapupuno yan hanggang Friday. So, pag tapos nun, pwede mong, kung gusto mong ibahin yung schedule, pwede kang magtanggal lang kung sinong gusto mong tanggalin sa time na to. For example, tanggalin natin si Sir Ken. Tapos, nag-register ka ulit ng ibang teacher. Mapupunta siya dun sa bakanting room. Ayan. Room 1, 2, 3, and 4, and 5. Ganun lang. So, pag gusto mong i-delete lahat, pipindutin mo lang tong reset system. Wait! Sadali lang, wait. Ano? Anong mangyari pang na-move mo yung Monday to Tuesday? What do you mean? If yung subject, di ba, for example, yung gumawa ka ng subject sa Monday, what if you move mo sa Tuesday? Move ng Tuesday. Hindi siya pwede kasi hanggat hindi pa puno yung drag. yung I-drag. i-drag mo. Pwede naman siyang i-drag. Tapos, Sige, try natin. kasi di pa enough yung minute. Ayan, pwede siya ma-drag. Drag. O, kung gusto mong Friday siya, Friday. That's all. Yun lang. Okay na? Pero it's only 12 minutes pa eh. 12 minutes lang? Yeah, yung ginawa natin eh. It's a bit short. Nakalagay ba doon minimum or maximum? Walang nakalagay, sabi lang at least 15 minutes long. May at least kasi. That means that's the limit. Kailangan natin... Yeah. Anyway, So, paano yan? anyway, at this, para extend yung time, i-explain ko yung backtracking. Okay? Diba, for example, yung algorithm about backtracking, Yes. as sabi ni Miss Abby, nilagay niya yung mga subject sa Monday in different instructor. Pero masyado madami yung subject sa Monday. Nangyari sa subjects, yung system nag-generate siya ng different solution. Nakita nyo na isang subject lumipat siya sa 7 to 30 to 9 to 10:30 kasi nag-overload. That's the system backtracking. Yung system naggawa siya ng solution. That's why we pick backtracking algorithm. Pwede So, yan.
Hmm. Ano pa? Ano pang kailangan explain? Hmm. Hmm. So, ano, di ba sabi nga ni Marvin kanina is, which is yung mga schedule, pag puno, pwede mo siyang i-drag in another day. Like, ngayon, Monday, pwede mo siyang i-drag ng Tuesday, Wednesday, Thursday, or Friday. Pwede mo siyang i-drag pag too much yung mga subject sa day na yun or sa oras na yun. You can drag it out. Ayun. Drag ni Miss Abigail. Ayun nga. So, ayun. Pwede siyang mag-drag in case na, ano, parang sobra. Ayun nga. So, ayun. Ay, 15 minutes na. Pwede to? Okay na yan. Hmm. Okay na yun.